Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Yung dating USEC ng DPWH, controversial yan, makapangyarihan yan, maraming alam yan. Si dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral, inimbitahan ng ICI, inisnab ang ICI. Dapat talaga, dapat talaga ano ito, maimbestigahan itong si Cabral, marami itong alam. Tuloy ang trabaho ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa pag-iimbestiga sa nangyaring anomalya sa flood control project sa bansa, kung saan noong Huwebes, inanunsyo ni ICI Executive Director Attorney Brian Keith Hosaka na inimbitahan muli nilang humarap si dating Department of Public Works and Highways Undersecretary Maria Catalina Cabral. Ngunit ngayong umaga, sinabi ni Attorney Hosaka na walang natanggap ang komisyon na kumpirmasyon mula sa nasabing dating opisyal kaugnay ng pagharap nito. Wala nang iba pang impormasyong ibinigay ang ICI tungkol sa hindi pagdalo ni former DPWH Yusek Cabral. Samantala, kaninang umaga sa pagpapatuloy ng pagdinig ng independent body, humarap si AGA Party List Representative Nicanor Briones. Gaya ng iba pang naunang resource person ng ICI, humiling din ito ng isang executive session. The good name and integrity of Honorable Briones have been besmirched unduly by the baseless and unfounded accusation against him, Your Honor. Considering the investigatory and fact-finding nature of the proceeding of this Honorable Commission, our client, Your Honor, is concerned that the live streaming of the proceeding of this Commission may cause further harm and injury to his reputation, Your Honor. Mga kabunyog, ito nga, pag-usapan nga natin itong si Yusek Catalina Cabral. Dati pala. Itong si dating undersecretary ng DPWH na si Kati Catalina Cabral. Actually, kahit noong 2009 pa, 2010, naririnig ko na yan at kilala ko na yang si Cabral naririnig ko na yan. Pagdating sa DPWH talaga, panahon pa ni Gloria Arroyo, maano na yan, siya na talaga yung nasa planning. Siyempre, pag planning ka, nasa planning ka, ikaw yung judge sa'yo. Ayan, yun, yung mga proyekto, sa'yo dumadaan yan. Kaya, talaga ito, siguro, ng mga sumunod na mga administrasyon, hindi lang kay Gloria, hanggang kay Pinoy, hanggang kay Duterte, tapos hanggang ngayon, kay PBBM. Siya ang nasa planning. Ibig sabihin ng planning, lahat ng mga proyekto ng iba-ibang mga district, mga distrito, pati yung mga big ticket projects ng DPWH, siya ang nag-aano noon. Siya ang nagkakamada. Kumbaga siya ang nag-aano. Kaya nga, di ba, naging controversial kaagad ito matapos itong election ng 2025 kasi sabi ni Senador Tito Soto, tumawag daw sa kanya, sa opisina niya, itong si Yusek Cabral. Hindi pa ito nagre-resign noon, hindi pa. Tumawag daw ito, hinihingi daw sa opisina ni Soto na kung anong mga projects ang gusto nila kasi gagawin na nila yung budget ng DPWH isasubmit na sa DBM para sa NEP, National Expenditure Program, para sa taong 2026. So hinihinga na ngayon sila Soto, sabi ni Soto, malamang tumawag din yan sa opisina ng ibang mga senador. At malamang tumawag yan sa mga kongresista. Wala namang umaamin ng mga senador. Wala ring umaamin ng mga kongresista. Pero ganyan makapangyarihan yan si Cabral. Talagang yung mga projects sa kanya. Sa kanya yan. Kaya kung yung mga kahit si Bunuan noon, nung hindi pa nagre-resign din, trusted niya yan si Cabral. Kaya nga nung mga hearings noon, nung sa Senate Blue Ribbon, simula pa lang ang chairman pa noon ay si Marcoleta. Hindi pa nagre-resign noon si Bunuan, yung dating DPWH secretary si Manny Bunuan at saka itong si Cabral. Sila yung magkatandem. Ang akala nila
kaya nilang sagutin lahat ng issue sa DPWH. Oh, ang akala ni Bunuan, bahala na niyan si Catalina Cabral. Kaya niya nang sagutin yan. Si Cabral naman, mayabang din. Akala niya walang mali sa mga ginagawa niya. Akala niya kaya niyang sagutin yun lahat. Oh, ang problema, akala nila hindi sila mauobligang mag-resign. Ang problema, wala. Malala na talaga ang problema nila sa DPWH. Sobra na. Hindi naman nila kayang pagtakpan na. Dinaobliga na ngayong mag-resign si Bunuan. Pati si Cabral, nalagay na rin sa alanganin, naobliga na rin mag-resign. Nung mga susunod na mga pagdinig, wala na, nag-resign na si Cabral, nag-resign na si Bunuan. Pero sa mga ini-expose nila dating DPWH Yusek Bernardo, binabanggit itong si Cabral na ito ang nagkakamada talaga ng mga proyekto, pati mga kickbacks, at talagang may porsyento ito si Cabral. Na pag-usapan na ngayon, sino si dating DPWH Yusek Catalina Cabral? Grabe. Talagang yung kanyang yung kanyang pag-rise, yung pagtaas niya, pag-angat niya, paano siya sa pagiging ordinaryong empleyado, hanggang sa maging opisyal, hanggang sa mula sa baba, hanggang sa taas. Matagal. Talagang matagal itong si Cabral. Pero makikita mo talaga, siya ang may control sa mga projects. Sa kanya dumadaan. Ganun ka makapangyarihan. At syempre, dahil siya ang nagkakamada ng mga proyekto ng DPWH, lalo na yung mga flood control, infrastructure projects, talagang yan. Sabi nga ni dating DPWH Undersecretary Bernardo, may regular, may fixed yan na kickback si Cabral, mayroon din si Bunuan. Saka siya rin, sabi niya. Yusek sila pareho eh. Yusek sila, Undersecretary. Ngayon, akala ni Cabral, si Bunuan alam niya, lalabas ang pangalan niya. Ngayon, bigla nagpa-Amerika si Bunuan. Si Cabral, ewan kung nasa Pilipinas pa ito, pero pinatawag ng ICI kanina sa ininbitahan ng ICI para maimbestigahan, hindi sumipot. Inisnab ni Cabral. Kaya dapat hindi yan palampasin ng ICI, ang pang-iisnab na yan ni Cabral. Siguro, hindi niya alam paano niya sasagutin yung mga, talagang grabe yung issue sa kanya dyan. Actually, dapat isa ito sa, kung si Bernardo ay nadidiin ngayon hanggang sa napersa ng magsabi na ng lahat at isinasauli niya na yung mga ninakaw niyang yaman, nag-a-apply na siya sa sa Witness Protection Program. Dapat itong si Cabral din. Mas marami yung alam yan kaysa doon kay Bernardo. Sa tingin ko kasi yun nga 2009, 2010 naririnig ko na yan si Cabral, panahon pa ni Arroyo. Kaya yan, dapat talaga inisnab ang ICI. Wag dapat nilang hayaan yan. Dapat habulin nila yan si Cabral. Kasi maraming alam yan. At kapag nasukol na yan si Cabral, matutulad yan kay Bernardo, mauobliga na siyang sabihin ang lahat niyang nalalaman. Kaya yan ang magiging susi para mapalabas yung iba pang mga Kasi marami pang mga hindi dyan napapangalanan. Yung alam pa lang yun ni Bernardo, itong si Cabral lang mas maraming alam kasi siya talaga yung dyan. Kaya nga trusted siya ng mga secretary. Kasi ang alam sa kanya, siya yung magaling sa ganyan, bahala na siya dyan. Everybody happy silang lahat. Anyway, mga kabunyog, mga kabayan, yan yung si Cabral. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.